Magandang araw po sa inyo, Sir Gimbal, at sa lahat ng inyong masugid na tagapakinig. Ako po ay magtatago na lamang sa pangalang Marites. Hindi ko na po sasabihin kung saan eksaktong lugar ako galing, dahil hanggang ngayon ay daladala ko pa rin ang takot at trauma na iniwan ng karanasan kong ito. Sa una po, maririnig nyo na parang isa lamang itong karaniwang kwento ng isang ina na pilit lumalaban para sa kanyang pamilya. Pero sa maniwala po kayo, hindi ko po akalain na may mga bagay pala talagang mas lagpas pa sa ating mga mata. Mga puwersang hindi natin nakikita. Pero kaya tayong pabagsakin kung hindi tayo titibay. Madalas po akong napapaisip, bakit kami? Bakit sa pamilya ko pa nangyari ang lahat ng yun? Hindi ko na mabilang kung ilang gabi ang halos mabaliw ako sa kakaisip. Kung ilang beses kong niyakap ang mga anak ko habang nanginginig sila sa takot. At sa bawat pag-idlip ko, parang bumabalik lahat. Ang sigaw ng aking asawa bago siya tuluyang mamaala. Ang mga halakhak at pananakot ng matandang si Celeste. At ang gabing munti ka na akong sumuko. Pero kahit gaano kadilim ang pinagdaanan namin, may isang bagay akong pinanghawakan. Ang alaala ng aking asawa. Kahit wala na siya, alam kong hindi niya kami iniwan. Siya ang naging dahilan kung bakit ako lumaban. Kung bakit ko piniling harapin ang kasamaan. Kahit natatakot ako. At syempre, hindi ko rin malilimutan ang tulong at paggabay ni Mang Doro na nagturo sa akin ng lakas na hindi ko akalaing meron pala ako. Ngayon po, habang ibinabahagi ko ang kwento kong ito, hindi ko layong takutin ng sinuman. Ang gusto ko lang ay maipaabot na totoo ang dilim na minsang dumadapo sa ating buhay. Pero totoo rin na may liwanag. At yun ang pinakamahalagang aral na natutunan ko. Na gaano man karumi o kalakas ang kasamaan, hindi nito kayang talunin ang isang pusong handang ipaglaban ng kabutihan. Sa loob ng eroplano, mahigpit kong hawak-hawak ang maliit na rosaryo na palagi kong dala. Pakiramdam ko'y may mabigat na aninong humahabol sa akin. 7 taon akong nagtiis sa ibang bansa. Nagpakalayo-layo sa pamilya para mabigyan sila ng mas maginhawang buhay. Pero ngayon, pauwi na ako. Imbis na kasabikan, kaba at lungkot ang bumabalot sa akin. Nang lumapag ang eroplano, ramdam ko agad ang init ng hangin sa Pilipinas. Habang papalabas ako, para bang bawat takbang ko ay may kumakabig pabalik. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng katahimikan. Wala na ang dating halakhakan ng mga anak ko. Wala na ding sigla ang asawa kong si Rodel, na agad kong napansin sa may pintuan. Namayat na siya, na halos hindi ko siya makilala. Rodel, Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan kakapayat? Nilapitan ko siya agad. Halos mapaiyak sa itsura niya. Nanlalamig ang kanyang mga palad at bakas ang matinding pagod sa kanyang muka. Pero kahit ganon ay kita kong masayang masaya siya sa pagbabalik ko. Tess, salamat at nakauwi ka na. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Saad niya sa mahinang tinig. Anong ibig mong sabihin? Bakit mo sinasabi yan? Gabi-gabi, may dumadalaw sa panaginip ko. May matandang babae. Tinatawan-tawanan ako. Binubulong niya sa bawat araw na lumilipas na unti-unti niyang kukunin ang lahat sa atin. Napalunok ako. Hindi makapaniwala. Panaginip lang yun, Rodel. Baka dala lang ng sakit mo. Hindi yun panaginip, Tess. Nakikita rin ng mga bata. Sabi nila, may matang nakamasid sa kanila tuwing gabi. Sa may sulok ng kwarto. Umiiling siya at nanginginig. Parang may malamig na hangin na dumampi sa bato ko. Kinabahan ako. Pero pilit kong pinatatag ang sarili. Nasaan sila Lisa at Junjun?
Nasa loob. Takot na takot. Halos ayaw nang matulog. Pumasok ako sa kwarto. Nakita ko ang mga anak ko na magkakayakap, nanginginig sa gilid ng kama. Agad akong lumuhod at niyakap sila. Mga anak, nandito na si Mama. Hindi na kayo dapat matakot. Ma, hindi mo siya kilala. May matandang babae na nakatayo sa may bintana gabi-gabi. Nakatingin lang siya sa amin. Umiiyak na sumbong ng panganay ko na anak sa akin. Minsan ma, nakangiti siya. Minsan naman, galit na galit. Sabi niya, kukunin daw niya po tayo. Anak, sino bang sinasabi mo? Yung matanda bang si Celeste? Opo ma, kahapon po, habang natutulog ako, bigla na lang po siyang lumitaw sa paanan ng higaan ko. Hindi po ako makasigaw. Hindi ko rin po magising si ate. Para akong natulala. Tapos narinig ko yung boses niya. Sabi niya daw, sa susunod, wala nang makakapigil sa akin. Ma, naramdaman ko rin po kagabi. Para bang may malamig na hangin na dumadaan sa tabi ko. Tapos parang may humahaplos po sa buhok ko. Natakot ako ma. Diyos ko mga anak. Bakit pati kayo dinadamay niya? Ma, wag po kayong umiyak. Kaya ko naman po. Pero natatakot ako. Paano kung tama siya? Paano kung kunin niya talaga tayo? Hindi ko hahayaang mangyari yun, Junjun. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo. Kahit buhay ko pa ang kapalit. Ma, pero paano po? Ang lakas-lakas niya. Kahit po yata manalangin tayo ay babalik pa rin po siya. Parang hindi siya natatakot sa kahit ano ma. May paraan anak. May paraan para matigil na siya. Gagawa ako ng paraan. Ma, kung mahirap, huwag niyo na lang po subukan. Baka kayo naman po ang mapahamak. Ayaw po naming mawala kayo ma. At matulad sa sinapit ni Papa. Anak, makinig kayo. Hindi ako mawawala. Hindi ako susuko. Huwag kayong matakot. Dahil nandito na ako. Hanggat ako ang nanay nyo, walang sino man ang makakakuha sa inyo. Miski si Celeste. Ni kahit sino, wala. Promise po ba yan, Mama? Oo, anak. Pinapangako ko. Hanggat may hininga ako, hindi niya kayo makukuha. Napahigpit lalo ang yakap ko sa kanila. Sa mga salita nilang yon, parang may bakal na tumusok sa puso ko. Sino ang matandang yon? Nang gabing iyon, halos hindi na ako nakatulog. Sa dilim ng aming kwarto, ramdam ko ang bigat ng presensyang hindi ko maipaliwanag. Hindi ako naniniwala noon sa kulam o sa sumpa Sir Gimbal. Pero ngayon, naririnig ko ang bawat iyak ng anak ko at nakikita ko ang paghihirap ni Rodel. Pakiramdam ko'y may multong gumagapos sa amin. At sa unang gabi ng aking pagbabalik, nakita ko siya sa gilid ng aming kwarto. Sa tabi ng bintana, may matandang babaeng nakayuko, nakatitig sa amin, at may ngiting nagbabadya ng kamatayan. Hindi ako nakapagsalita at nanglambot ang tuhod ko. Pero sa loob-loob ko, nanumpa akong hindi ako papayag na basta-basta niyang sirain ang pamilya ko. Hindi ko na alam kung anong oras na nung gabing yon. Mabigat na ang aking mga mata. Ngunit dahil sa kaba at takot, pinilit kong manatiling gising. Nasa tabi ko lang si Rodel. Mabilis ang kanyang paghinga. At ramdam kong bawat paghinga niya ay parang labanan ng buhay at kamatayan. Sa kabila nito, napapapikit na ako sa sobrang pagod. At doon nagsimula ang aking panaginip. Sa panaginip kong yon, Sir Gimbal, ay nasa gitna daw ako ng makapal na ulap.
Parang mundo na wala ng kulay. Sa malayo, may nakita akong matandang babae. Nakatalikod siya sa akin. Hawak-hawak ang isang itim na basto. "Sino ka?" Dahan-dahan siyang lumingon. At ang una kong nakita ay ang malalim na kulubot sa kanyang muka. Ang mga mata niya ay puno ng galit. Hindi ko siya kilala. Pero pakiramdam ko'y matagal na siyang may sama ng loob sa akin. Tinatanong mo kung sino ako. Anino ako ng inyong kasakiman. Ang lupaing tinatapakan mo, hindi yan sa inyo. Ninakaw niyo sa amin. Hindi totoo yan. Pinaghirapan ng asawa ko ang lahat. May kasunduan at bayarang naganap noon. Hindi kami magnanakaw. Nanginginig ang aking boses. Kasunduan, bayaran. Hindi mo alam kung paanong dugo at pawis na inagaw ng asawa mo ang lupang yan sa amin. Kaya ngayon, ako naman ang may babawiin. Isa-isa ko kayong dudurugin. Ang pamilya mo, hanggang wala nang matira. Lumapit siya at tumitig sa akin. "Bakit kami? Kung may galit ka sa akin na lang. Huwag sa mga anak ko. Huwag sa asawa ko." Huli ka na para dyan, Marites. Ang una kong babawiin, ang mahal mong si Rodel. Wala ka nang magagawa para maligtas siya. Mamamatay siya, Marites. Ngumiti siya ng mapait. Biglang dumilim ang paligid. At sa kalagitnaan ng dilim, narinig ko ang pamilyar na boses na humihiyaw sa sakit. "Tess, tulungan mo ko. Napabalikwas ako ng gising. Nanginginig at hingal na hingal. At agad kong nakita ang pinagmumula ng sigaw. Si Rodel, na hawak-hawak ang kanyang tiyan na para bang may apoy na naglalaab sa loob. "Rodel, anong nangyayari sa'yo, mahal? Anong nangyayari sa'yo? Sabihin mo." Umiiyak na ako noon at nanginginig ang boses. Lumapit ang mga bata. Parehong takot na takot. "Mama, si Papa, bakit siya sumisigaw ng ganyan?" "Mama, may nakikita ako sa tabi ni Papa. Nakangiti yung matandaw." Mas lalo akong nataranta. Gusto kong yakapin si Rodel. Pero halos hindi ko na siya malapitan. Dahil nangingisay ang katawan niya. "Tess, hindi ko na kaya. Sobrang sakit. Para akong sinusunog sa loob. Patawad. Hindi ko kayo naprotektahan." Tumarak ang mata niya at halos hindi na siya makapagsalita. "Huwag kang magsalita ng ganyan. Labanan mo, Rodel. Kasama mo ako. Kasama natin ang mga anak natin. Hindi ka pwedeng bumitaw." Halos mabaliw na ako noon kakaiyak. Ngunit habang hawak ko ang kamay niya, unti-unting lumamig ang balat niya. Ang mga sigaw niya ay naging ungol. Hanggang sa tuluyan ng huminto ang kanyang paghinga. "Rodel, huwag. Huwag mo akong iwan. Huwag mo kaming iwan ng mga anak mo. Paano na kami, Rodel?" Niyakap ko siya ng mahigpit. Halos ayaw ko na siya noon bitawan. Habang ang mga anak ko ay humahagulol sa gilid. Ramdam ko ang panginginig ng kanilang mga katawan. Ang bawat hikbi na parang kutsilyo na tumatarak sa dibdib ko. "Mama, gisingin mo si Papa, please. Mama, sabihin mong hindi pa siya mamamatay. Babangon pa si Papa, di ba?"
Pero wala na. Ang mga mata ni Rodel ay nakapikit na. Ang dibdib niya ay hindi na humihinga. Wala na ang tibok ng kanyang puso na palagi kong hinahanap. Kapag gusto kong pinapakinggan ko yon. Hindi ko na alam kung gaano katagal akong humihiyaw at umiiyak. Parang ang buong mundo ko ay gumuho. Ang lahat ng pinaghirapan ko sa ibang bansa. Ang bawat araw na nagtiis akong malayo sa kanila. Lahat yun ay wala ng saysay. Niyakap ko ang mga anak ko. Sabay-sabay kaming humagulhol sa ibabaw ng malamig na katawan ng lalaking pinakamamahal ko. At sa likod ng kanyang iyak at sakit, narinig kong muli ang boses ng matanda. Ang malakas na tawa niya na pumupunit sa bawat hibla ng aking pag-asa. Sa sandaling yon, nagsisimula pa lang ang aming bangungot. Puting-puti ang paligid ng aming bahay. May mga puting tela sa dingding. At sa gitna ay ang kabaong ng asawa kong si Rodel. Ang nakakalipas, mula nang bawian siya ng buhay. Pero para bang isang siglo na ang bigat na pasan ko. Dumagsa din noon ang mga kapitbahay, kamag-anak at kung sino-sinong hindi ko naman kilala. Ang iba ay may dalang pagkain. Ang iba na may pawang usisero lamang. Naririnig ko pa ang mga bulungan nila at ang mga tanong na parang may mga kutsilyong paulit-ulit na itinutusok sa dibdib ko. Naririnig ko lahat ng yun, pero wala na akong ni isang isinagot. Sarado ang bibig ko at tulala lang akong nakaupo sa gilid. Pinagmamasdan ang nakahimlay kong asawa. Pinipilit kong iproseso kung paano nangyari ang lahat ng ito. Ang asawang iniwan ko para magtrabaho sa ibang bansa, na sinumpa kong babalikan ko ng buhay at buo, ngayon ay nakahimlay na sa harap ko. Lumapit si Lisa, ang panganay ko. Halata ang pamumugto ng kanyang mga mata, pero pinipilit niyang magpakatatag para sa akin. Ma, pahinga ka muna po. Ako po muna ang bahala dito. Wala ka pa pong masyadong tulog simula po kagabi. Baka naman po kung ikaw naman po ang mapano. Ayoko pong mawala ka sa amin ni Junjun, ma. Paano po kami pag nawala ka pa? Anak, paano ko harapin to? Paano ko tatanggapin na wala na ang papa mo? Halos wala na akong boses habang umiiyak. Ma, hindi pa tapos ang laban natin. Pero kailangan mo pong alagaan ang sarili mo. Paano kung bumigay ka? Paano po kami ni Junjun? Niyakap ko siya. Pilit kong kinukuha ang lakas mula sa yakap ng anak kong bata pa. Pero parang mas matibay pa sa akin ngayon. Salamat, anak. Sige, magpapahinga muna ako sandali. Pumunta ako sa kwarto. Doon, sa katahimikan, ay muling bumuhos na naman ang lahat ng hindi ko kayang ilabas kanina. Humahagulhol ako ng walang boses. Tinakpan ang mukha ng kamay at pinakawalan ang bigat na kanina ko pang pinipigil. At sa gitna ng aking paghihinagpis, naramdaman ko na naman ang malamig na presensya. Nang lingunin ko ang sulok ng kwarto, nandoon na naman ang matandang babae. Mula sa aking panaginip, mas malinaw na ngayon ang anyo niya. Baluktot ang katawan, nakaputing damit na halos ko pa sa kalumaan, at ang mga matang punong-puno ng apoy sa galit. Isa na ang nakuha ko. Isusunod ko na ang mga anak mo, Marites. Uubusin ko kayo. Tikman nyo ang paghihiganti ko. Naninigas ako sa kinakatayuan ko na para akong pinako sa sahig. Bakit? Nakuha mo na ang asawa ko. Ano bang kasalanan namin sa'yo? Kasalanan ng asawa mong sakim. Ang ninakaw nyo sa amin. Sa angkan ko.
Ang dugo ng pamilya ko ang kabayaran na tinatapakan nyo ngayon. Ang tinitirahan nyo. Ang sinisulungan nyo kapag umuulan. Kaya ngayon, ang dugo rin ng pamilya mo ang kabayaran. Huwag mong idamay ang mga anak ko. Ako na lang. Ako ang kunin mo. Huwag na sila. Masyado pa silang bata at wala silang kalaban-laban sa'yo. Maawa ka naman. Lumapit ako sa kanya. Anong akala mo? May isa-isay pa ang mga hiling mo. Hindi ikaw ang gusto ko. Gusto kong maranasan mo ang sakit nang mawala ng gaya ng sakit na dinanas ko noon. Kukunin ko sila, Marites. Sabay tawa ng nakakasindak. Ang boses niya ay parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Sobrang nakakatakot, Sir Gimbal. Tumatayo ang mga balahibo ko. Halos mawalan ako ng lakas. Pero pinilit kong tumayo. Hindi ako papayag. Hindi ko hahayaang kunin mo sila. Lalaban ako kahit buhay ko pa ang kapalit. Bigla siyang lumapit sa akin. Halos isang dipa na lang ang layo. Ramdam ko ang amoy ng bulok na lupa mula sa kanyang hininga. Lalaban ka. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Kapag isa-isa kong kinuha ang mga anak mo sa harap mismo ng mga mata mo, Marites. Kahit lumaban ka sa akin, wala kang magagawa. Hinding-hindi mo ko kakayanin at hinding-hindi mo na ako mapipigilan. Sumpa na ito ng buhay mo, Marites. Kung hindi lang sana naging sakim ang asawa mo noon, baka siguro kinaawaan ko pa kayo. Itinaas niya ang kanyang kamay na puno ng ugat. Maya-maya pa'y natamo ko ang bigat na parang bakal na dumagaan sa dibdib ko. Hindi ako makahinga. Parang umiikot ang paligid. At bago tuluyang lumabo ang paningin ko, narinig kong muli ang kanyang mga halakhak. Napabalikwas akong muli ng gising. Pawis na pawis. Hingal na hingal. Basang-basa ang aking damit. At kumakabog ang dibdib ko na para bang lalabas anong oras man ang puso ko. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Wala na ang matanda. Ako at ang katahimikan ng kwarto lang ang nadoon. Sa puntong yon, alam kong hindi na basta bangungot ang lahat. Totoo siya. Buhay siya at totoo rin ang mga banta niya. Kung wala akong gagawin, totoong isa-isa niyang kukunin ang mga anak ko. Pati na rin ako. Lumipas ang ilang araw matapos malibing si Rodel. Pero hindi ako matahimik. Parang bawat oras ay may mga aninong sumusunod sa akin. Kahit ang mga simpleng tunog ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Para bang sa bawat sulok ng bahay, may mga matang nakamasid sa amin. Hindi na ako halos nakakatulog. Sa bawat pagpikit ko, bumabalik ang mukha ng matandang babaeng si Celeste. Minsan ay nakikita ko siyang nakaupo sa paanan ng kama. Nakangisi at para bang pinagmamastan akong dahan-dahang mabaliw. Minsan naman, naririnig ko ang kanyang tinig sa mismong tenga ko. Isusunod ko ang mga anak mo. Maghanda ka, Marites. Dahil sa mga salita niyang yon, lagi akong napapabalikwas ng gising. Pawis na pawis, nanginginig at pakiramdam ko'y unti-unti na akong kinakain ng takot. Sobrang naapektuhan na ang mga bata. Lalo na si Junjun. Halos hindi na rin nakakatulog. Lagi siyang humihingi ng yakap sa akin. At kung minsan ay itinuturo niya ang isang sulok ng bahay. Isang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng altar, nakaluhod at nagdarasal, bigla kong naisip, kung ipagpapatuloy ko ang ganito, mauubos kami. Hindi ko pwedeng hayaang isa-isa niya kaming kunin. Doon ako napailing at napaisip, hindi sapat ang dasal lamang.
Kailangan kong kumilos. Kailangan kong hanapin kung sino ang makakatulong sa akin upang labanan ang sumpa. Kinabukasan, matapos kong ihatid si Nalisa at Junjun sa school, nagpasya akong maglibot-libot muna sa baryo para na din makapaglibang-libang saglit. Mahigit 2 dekada na akong nakatira rito, pero ngayon ko lang naramdaman na parang may malaking bahagi ng lugar na ito ang hindi ko pa rin nalalaman. Sa aking paglalakad, naglakas loob akong lumapit sa isang matandang nagtitinda ng gulay sa gilid ng kalsada. "Nay, pwede po bang magtanong?" Nag-angat muna siya ng tingin sa akin. Parang nag-aalangan kung sasagutin ba ako. Sige, ano ba yun, iha? Baka po may alam kayo sa mga bagay tungkol sa kulam? Nako, iha, delikado ang hinahanap mo. Ang kulam, hindi yun basta-bastang karaniwang dasal. Pero may isa akong kakilala, si Mang Doro. Matagal na siyang nakatira sa may paanan ng bundok. Pero matagal na siyang hindi lumalabas ng bahay. Kung siya ang tatanungin, siya ang tanging may alam laban sa mga gaya ng kulam. Luminga-linga muna siya sa paligid nang magbitiw siya ng mga salita. "Si Mang Doro, saan ko po siya matatagpuan?" Doon sa kabilang baryo. Pero mag-iingat ka. Hindi lahat ng lumalapit sa kanya natutulungan niya. Yung iba hindi na nakakabalik. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa narinig kong yun. Pero hindi ako nagpatinag. Kahit anong mangyari, kailangan ko pong subukan para po kasi sa mga anak ko. Nang hapong din yun, naglakad ako patungo sa tinutukoy ng matanda. Pumasok ako sa daan na halos tinutubuan na ng damo. Halatang walang ibang naglalakbay papunta doon. Habang tinatahak ko ang lugar, ramdam ko ang bigat ng aura. Ang klase ng katahimikan na parang may mga matang nagbabantay sa dilim ng mga puno. Humigpit ang hawak ko sa rosaryo ko. Pagdating ko sa isang lumang kubo, agad kong naramdaman ang kakaibang presensya. Ang paligid nito ay punong-puno ng mga anting-anting na nakasabi. Mga palawit na may buhok ng kabayo, balat ng ahas, at kung ano-anong hindi ko mawari. "Ito na siguro yun." Lumapit ako sa pinto at kumatok. "Mang Doro, ako po si Marites. Kailangan ko po ng tulong nyo." Walang sumagot. Tanging kaluskus ng mga ibon lang ang naririnig ko. Kinabahan ako at sinubukang kumatok ulit. "Kung naririnig nyo po ako, maawa na po kayo. May sumpa pong dumadapo sa pamilya ko. Kinuhanan niya ang asawa ko. Ayokong isunod niya pati mga anak ko. Mang Doro." Nawala na ako ng pag-asa ng mga oras na yun, Sir Gimbal. At pauwi na sana. Pero biglang bumukas ang pinto. At mula sa dilim ng loob ng bahay, lumabas doon ang isang matandang lalaki. Mahaba na ang puting buhok nito na balbasin. At ang mga matay parang kayang silipin hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa ko. Matagal na kitang inaasahan. Nanlaki ang mga mata ko, Sir Gimbal. Paano niyo po nalaman? Dahil matagal na akong nagbabantay sa iyo, Marites. Matagal ko nang alam na darating ang araw na ito. Nakakailanganin mo ako. Nakaramdam ako ng kakaibang kilabot at konting pag-asa sa sinabi niyang yun. Saka tahimik na sinundan si Mang Doro papasok sa loob ng kanyang kubo. Agad kong napansin sa may altar na puno ng kandila, abo at lumang anting-anting. Umupo siya sa isang bangko at sa kanyang mga mata
nakita ko ang lalim ng karanasang hindi basta-basta maiintindihan ng karaniwang tao. Umupo ako sa tapat niya. Nanginginig habang hawak-hawak pa rin ang rosaryong hindi ko na binibitawan mula nang mamatay si Rodel. Marites, bago ako magsimula, kailangan mong malaman na ang landas mo na papasukin ay hindi basta laban lang sa dasal at sa lakas ng loob. Ito ay laban ng dugo at ng alaala. Napakagat ako sa labi. Hindi ko alam kung kaya ko bang pakinggan ang mga susunod niyang sasabihin. Kahit ano mang Doro, kahit anong sabihin niyo, gagawin ko po. Huwag lang po masaktan ang mga anak ko. Tumango lang siya, saka dahan-dahang tumingin sa sahig. Para bang nag-iipon ng lakas ng loob bago magsalitang muli. Si Celeste, matagal ko na siyang kilala. Isa siyang albularyo noon na may kaalaman sa panggagamot, sa paggamit lang ng mga dahon, at sa dasal ay nakakapagpagaling siya. Ngunit sa pagkamatay ng kanyang asawa at sa pagkawala ng kanilang lupain, nagbago siya. Ang puso niya'y napuno ng galit, at sa halip na puti, itinakwil niya yon at niyakap ang itim. At ayon ay ang kulam. Napatitig ako sa kanya at hindi makapaniwala. Pero bakit kami? Bakit ang pamilya namin ang pinagpalingan niya ng galit? Dahil kayo ang nakatira sa lupaing pinaniniwalaan niyang kanila. Ang titulong hawak niyo na kahit digal ay nakaugat sa kasunduang hindi kailanman tinanggap ng puso niya. Para sa kanya, sa bawat parte ng bahay niyo ay nagpapaalala ng kanyang pagkawala ng lahat. At sa tuwing nakikita niya ang mga masaganang pamumuhay ng pamilya mo, nararamdaman niyang sinasadya niyong mawala sa kanya ang lahat. Napalunok ako ng mga oras na yon. Naalala ko ang maraming beses na dumadaan ako sa kalsada kung saan siya palaging nakaupo. Nakatingin lang sa amin. Pero hindi ko siya pinansin noon. Kung alam ko lang sana, nakipag-usap ako sa kanya at nakahingi man lang ng tawad. Umiling si Mang Doro. Hindi na sapat ang pagpapatawad sa kanya. Ang sumpa na binato niya sa inyo ay malalim. At ang sumpa, Marites, ay hindi na mawawala hanggat may nabubuhay pang ugat ng galit sa puso ng nagbitaw nito. May dalawang paraan lamang, Marites. Nanlamig ako. Anong ibig niyo pong sabihin? Una, ay ang pagsasakripisyo ng dugo. Isang kapalit na buhay mula sa mismong pamilya mo. Isang kamag-anak na iaalay bilang panukat sa kasamaan ng sumpa. Ang dugo din ang siyang tutubos sa dugo. Nanlaki ang mga mata ko. Halos mabitawan ko ang rosaryo na hawak-hawak ko. Hindi ko pwedeng ialay ang mga anak ko. Hindi ko pwedeng ulitin ang sakit na narasan ko kay Rodel. Sumisigaw ako at nanginginig. Kung ganon, ang ikalawang paraan, sunugin mo ang pinagmumula ng galit niya, ang mismong titulo ng lupa. Sapagkat habang hawak niyo ang kasulutang yon, patuloy niyang mararamdaman na nakagapos sa inyo ang kanyang pagkatalo. Ngunit may kapalit din ito. Ano po yun? Ang bawat patak ng pawis at sakripisyo na ginugol nyo sa lupaing yun ay mawawala. Ang tahanang itinayo mo, ang buhay na pinaghirapan mo sa ibang bansa. Lahat ng yun ay madudurog at mawawasak kasabay ng papel na yon. Maliligtas mo nga ang mga anak mo, pero mawawala sa iyo ang lahat, Marites. Nanlumo ako. Napayo ko. Ramdam ko ang bigat sa mga salita niya.
para bang alinman sa pipiliin ko ay may mawawala. Paano? Paano ako pipili? Ang mga anak ko ang buhay ko. Pero sila rin ang dahilan kung bakit ko pinaghihirapan ang lahat. Kung isusuko ko ang lupa, saan ko po sila dadalhin? Kung hindi naman, baka isa-isa silang kunin ang sumpa ni Celeste. Nanahimik lang si Mang Doro, nakatitig sa akin, na para bang sinusuri ang laman ng isip ko. Hindi ako ang pipili para sa iyo, Marites. Ikaw, dahil ikaw ang ina. Tandaan mo, sa bawat desisyon ay may kapalit. Ang tanong lang, alin ang mas matimbang sa puso mo? Ang yaman na pinaghirapan mo o ang buhay ng mga anak mo? Hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Yumuko ako. Hawak ang rosaryo. At pinipilit intindihin kung paano ako napunta sa ganitong bangungot, Sir Gimbal. Ang lahat ng taon ng pagsasakripisyo ko sa ibang bansa, ang lahat ng iniipon naming pangarap, ngayon ay kailangang ipagpalit. Pag uwi ko, bitbit ko pa din ang mabigat na salita ni Mang Doro. Pakiramdam ko ay mas lalo akong pinatungan ng bigat sa balikat. Pinilit kong bilisan ang pag-uwi dahil sumisingit na naman sa isip ko ang babala ng matandang si Celeste. Ang pagbabanta niyang isusunod ang mga anak ko. Pagbukas ko ng pinto, bumungad agad sa akin ang panganay kong si Lisa. Nakasalubong ko siya sa may sala. Namumugto ang mga mata niya at nanginginig ang boses. Ma, buti umuwi ka na. Sumasakit po ang tiyan ni Junjun. Kanina pa siya nag-iiyak. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko eh. Parang nabingi ako sa narinig ko. Agad kong iniwan ang bag sa sahig at halos patakbo kong tinungo ang kwarto. Nakita ko si Junjun, nakahiga at nanginginig sa banig. Pawis na pawis ang noo habang pumipilipit ang katawan sa sakit. Halos mapunit ang puso ko sa itsura ng anak kong yun, na maliit pa, inosente. Pero dinadanas na ang sakit na hindi ko alam kung saan nagmula. Jun, anak, nandito na si Mama. Huwag kang bibitaw, anak. Huwag kang susuko. Nilapitan ko siya at agad kong pinunasan ng basang bimpo ang kanyang noo. Ramdam ko pa ang init ng kanyang katawan na parang niluluto siya sa sariling lagnat. Mama, ang sakit po ng tiyan ko. Para pong may gumagapong sa loob. Napahawak ako sa dibdib ko. Parang hinahati ang kaluluwa ko sa mga salita niyang yon. Kaya hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko. Diyos ko, bakit pati ang anak ko dinadamay niyo? Hindi na ba sapat na kinuha niyo si Rodel? Huwag niyo na silang kalawin. Ako na lang. Napasigaw na ako nang hindi ko namamalayan. Napatakip ng bibig si Lisa at lumapit para hawakan ang balikat ko. Mama, huwag kang ganyan. Kakayanin ni Junjun. Siguro lagnat lang yan. Baka nalamigan lang po. Umiling ako. Alam kong hindi basta lagnat lang. Ang mga sinasabi ni Mang Doro ay pumapasok na naman sa isipan ko. Ang sumpa, ang pamamayani ng dilim, at ang kapalit na hinihingi ng lupa. Pinilit kong kumalma. Umupo ako sa tabi ni Junjun at marahang hinahaplos ang tiyan niya. Anak, tiisin mo lang ha. Gagawin ni Mama ang lahat. Hindi kita papabayaan. Mama, may nakikita po akong anino. Doon po, sa sulok po ng kwarto. Napalingon ako sa direksyon na tinuturo niya.
sa sulok ng madilim na kwarto. Saglit kong nasilayan ang anyo ng isang matandang babae. Nakayuko at parang nakangisi. Kinalibutan ako at muntik pang mawala ng hininga. Lisa, buksan mo ang ilaw. Bilisan mo. Natataranta si Lisa at agad niyang hinanap ang switch. Sa pagbukas ng ilaw, biglang nawala ang anino. Ngunit naiwan ang matinding kilabot sa dibdib ko. Ma, may nakita ka rin ba? Hindi ako sumagot. Ayaw kong dagdagan pa ang takot nila. Pero alam kong pareho kaming nakakaramdam ng kakaiba. Pinisil ko na lamang ang kamay ng anak kong babae. Buong magdamag ay hindi na ako umalis sa tabi ni Junjun. Kahit nakapikit siya, humihikbi pa rin siya sa sakit. Sobrang nakakaawang pagmasdan ko ang bawat paghinga niya, ang bawat pag-ungol. Habang sa loob-loob ko ay binubuo ko na ang desisyon na hindi ko hahayaang mapahamak ang mga anak ko. Sa kabila ng lahat ng takot, muling sumagi sa isip ko ang mga sinabi ni Mang Doro na darating ang oras na kailangan ko talagang mamili. Ang mga anak ko o ang kapirasong papel na kumakatawan sa lupa. Habang pinagmamasdan kong pinapahirapan ng sumpa ang anak kong si Junjun, mas lalo kong naramdaman ng bigat sa pagpipilian kong yon. Kung hindi ako kikilos agad, baka tuluyan niyang agawin ang lahat sa akin. Hindi kita isusuko, anak. Hindi ko kayo isusuko ng kapatid mo. Lalaban ako. Kahit anong kahantungan ito, lalabanan ko siya. Pabulong kong sabi sa mga anak ko. Pagkagising kinabukasan, naramdaman kong mabigat ang ulo ko. Halos hindi kasi ako nakatulog buong gabi, kababantay kay Junjun. Bawat hikbi at daing ng anak ko kagabi ay doble ang sakit na nararamdaman ko. Nagpapatong-patong na. Ang sakit na nararamdaman kong nakikita sila. At ang sakit na para bang pinahihirapan din ako ni Celeste. Hindi ko na kayang palipasin pa ang oras. Kailangan ko nang gumawa ng aksyon. Buhat-buhat ko si Junjun papunta sa bahay ni Mang Doro. Ramdam ko ang bigat ng katawan ng anak ko dahil sa takot na baka hindi na siya magising. Kanina pa siya umiiyak, nanginginig at lumamig na ang kanyang balat. Para bang may humigop ng buhay niya mula sa kanya. Hindi ko na alintana ang pagod, ang pawis na tumatagaktak sa buong katawan ko, at ang bigat ng mga mata kong ilang gabi nang walang tulog. Dahil isa lang ang laman ng isip ko, ang maligtas ang mga anak ko. Agad akong sinalubong ni Mang Doro. Nakatingin siya ng diretso sa akin, para bang kanina niya pa ako hinihintay. Ilagay mo siya rito sa banig, Marites. Bilisan mo! Bago tuluyang maagaw ng kulam ang hininga ng bata. Magbadali ka. Sumunod ako agad. Niyakap ko pa si Junjun bago ko siya ibinaba. Hinagkan ang noo niya na pawis at mainit na mainit. Pero ang lumalabas na pawis sa kanya ay malamig. Mang Doro, iligtas niyo po siya. Hindi ko kayang mawala pa si Junjun. Kinuha na nila si Rotel. Huwag na po sana ang anak ko. Kahit ako na lang. Tumingin siya sa akin. Mabigat ang kanyang mga mata. Tapos ay lumuhod sa tabi ng banig. Kinuha niya ang isang kahon na puno ng mga dahon, ugat at maliit na bote ng langis. Mabilis ang galaw ng kanyang mga kamay habang dinudurog niya ang mga dahon gamit ang isang batong pandikdik. Kumalma ka, Marites. Malakas nga ang kulam pero meron naman itong lunas. Kailangan kong labanan ang kapangyarihang pumasok sa anak mo. Pero handa ka ba sa magiging kapalit? Nanigas ako. Kapalit na naman. Anong ibig niyan sabihin? Ano pong kapalit? Gagawin ko ang lahat.
Lahat, Mang Doro. Basta maililigtas niyo si Junjun. Hindi siya tumingin sa akin. Patuloy lang sa paggiling ng mga dahon at ugat. Sa kanya pinahid ang nilikha niyang parang kulay berdeng paste sa tiyan ni Junjun. Umiiyak ang bata. Humihiyaw sa sakit na para bang nasusunog ang balat niya. Junjun, anak. Tiisin mo. Nandito lang si Mama. Hawak-hawak ko ang kamay niya habang pinupunasan ng luha ang mukha ko. Nakikipagbuno ang kaluluwa ng anak mo sa sumpa ni Celeste. Kung hindi siya lalaban, hihilahin siya ng dilim. Pero hindi sapat ang gamutan lang ito, Marites. Kailangan mo nang harapin ang sumpa mismo. At para gawin yon, kailangan mo ding maglakad sa landas ng kapangyarihan. Isang landas na hindi basta-basta mababalikan. Natigilan ako sa mga sinabi niyang yon. Parang malamig na hangin na dumampi sa bato ko. Anong ibig niyong sabihin? Kailangan kong matuto ng kapangyarihang itim. Pero, delikado yun, hindi ba? Baka lalo lang akong lamunin ng dilim. Ngumiti si Mang Doro. Mapait at nakakatindig balahibo. Hindi naman ibig sabihin na kapag salitang dilim ay hindi laging masama, Marites. Ang dilim ay sandata at nasa iyo kung paano mo yung gagamitin. Kung hindi ka matututo, isa-isa pang kukunin ng sumpa ang mga anak mo. Ang tanong, handa ka bang lumaban, Marites? Tumingin ako kay Junjun. Nanginginig pa din siya. Pero unti-unti nang bumabalik ang kulay sa kanyang muka. Sa bawat hinga niya ay parang sinasabing may pag-asa pa. At sa puntong yon, wala na akong pakialam kung saan ako hahanto. Oo, Mang Doro. Handa ako. Turuan niyo ako. Kahit anong mangyari, gagawin ko po para sa mga anak ko. Para kay Junjun. Hindi siya tumigil sa pagdurog ng mga halaman. Saka tumingin ng diretso sa akin. Parang sinusuri niya ang kaluluwa ko. Kung ganon, simula ngayon ay hindi ka na lang basta isang ina. Ikaw na ang magiging sandata laban sa sumpa. Pero tandaan mo, Marites, na kapag ka pumasok ka sa mundong ito, wala nang atrasan. Hinawakan niya ang kamay kong malamig at mabigat. Ipikit mo ang mga mata mo. Makinig ka sa akin. Ulitin mo ang mga salitang sasabihin ko. At papasukin mo sa iyong dugo ang kapangyarihang matagal nang ginamit ng mga ninuno ko para lumaban sa mga gaya ni Aling Celeste. Nangibabaw ang kaba sa dibdib ko. Pero ginawa ko pa din. Pinikit ko ang aking mga mata. Narinig ko ang mga salitang hindi ko maintindihan. Mga katagang nagmula pa sa ibang daigdig. Unti-unting lumamig ang paligid. At sa likod ng aking mga talukap, nakikita ko ang mga hugis na anino na gumagalaw. Mang Doro, bakit parang may nakatingin po sa akin? Sobrang daming mga mata. Yan ang dilim, Marites. Tanggapin mo sila. Huwag kang matakot. Kapag tinanggap ka nila, mapapasa iyo ang kanilang lakas. Nanginginig ang katawan ko. Pero pinilit kong manatili. At sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang boses ng isang matanda na ibang nilalang. Kung handa kang isuko ang liwanag, makakamtan mo ang lakas. Kapalit nito ay ang iyong kapayapaan. Handa ka ba, babae? Mas bumilis ang tibok ng puso ko. At kahit nakakatakot, sumagot ako. Handa na po ako. Basta maligtas ko lang po ang mga anak ko. Sa sagot kong yon,
bigla kong naramdaman ang matinding kirot sa aking dibdib. Parang may matalim na bagay na tumusok sa puso ko. Napatilinga ako, halos mawala na ng ulirat. Pero nang idilat ko ang aking mga mata, naroon si Mang Doro, nakangiti. "Tapos na, Marites. Binuksan mo na ang pintuan. Simula ngayon, dala mo na ang kapangyarihang kayang lumaban kay Celeste. Pero ito lang ang paalala ko sa iyo, Marites. Mag-iingat ka. Dahil sa bawat lakas na gagamitin mo, may kapalit na hindi mo alam kung kailan ka sisingilin. Kaya marapat lang na tatagan mo ang loob mo at maging handa ka sa anumang oras na singilin ka." Opo, Mang Doro. Handa po ako. Kahit po buhay ko ang kapalit. Basta para po sa mga anak ko. Gagawin ko po ang lahat. Yun po ang trabaho ko bilang magulang. Bilang isang ina. Niyakap ko si Junjun habang humihinga siya ng mas maayos. May init ng muling bumabalik sa katawan niya. Dinampian ko ng halik ang kanyang noo, sabay humagulhol. Salamat, Mang Doro. Salamat. Hindi niyo po alam kung gaano ito kahalaga sa akin. Maliligtas ko na po ang mga anak ko, Mang Doro. Maraming salamat po. Ngunit sa likod ng aking mga luha, naramdaman ko rin ang bigat ng sumpa na ngayon ay bahagi na ng dugo ko. Hindi ko alam kung anong oras na nang magising ako. Madilim pa ang paligid. Tanging ilaw lang ng buwan ang sumisilip sa bintana. Nauuhaw nga ako pagkagising ko. Kaya dahan-dahan akong bumangon. Tahimik na natutulog ang mga anak ko. Rinig na rinig ang mahina at mabagal na paghinga nila. Lalo na si Junjun na nakahiga malapit sa akin. Medyo may sinat pa siya, pero hindi na siya naguhumiyaw sa sakit gaya ng dati. Kahit paano ay nakahinga ako ng maluwag. Paglapit ko sa kusina para kumuha sana ng tubig, napansin ko ang malakas na ihip ng hangin mula sa pintuan. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong nakabukas yun. Bakit nakabukas ito? Kanina pa ito nakasarado ah. Kinabahan ako at dahan-dahang lumabas. Baka may pumasok na magnanakaw o kung sinong estranghero. Ngunit nang sumilip ako sa dilim ng labas, wala namang tao. Katahimikan lang at hampas ng malamig na hangin ang sumalubong sa akin. Akmang babalik na sana ako nang bigla kong maramdaman ang bigat na parang may humawak sa aking balikat. At bago pa ako makapalag, isang malamig, mabahong hangin ang dumampi sa mukha ko. "Marites!" Narinig ko ang boses na yon. Mababa, nanginginig, puno ng galit. Nang ibaling ko ang tingin, nakita ko ang matandang si Celeste na nakasakay sa akin. Dinadaganan ako. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at inggit. Bitawan mo ko. Ano bang kailangan mo sa amin? Sinubukan kong itulak siya, pero parang wala akong lakas. Para bang mabigat na bato ang nakapatong sa dibdib ko. Hindi ka nakikinig, Marites. Sinabi ko na sa iyong isa-isang mawawala ang mga mahal mo sa buhay. Hindi pa tapos ang lahat. Inuna ko lang ang asawa mo. Isusunod ko na ang mga anak mo, Marites. Wala kang karapatang gawin yun. Mga inosente sila. Ako ang harapin mo, Celeste. Natatakot ka ba sa akin? Natawa siya ng malutong at nakakapangilabot. Inosente,
Walang inosente sa pamilya mo. Ang asawa mo ang dahilan kung bakit nawala sa amin ang lupain yan. Ang lupang dapat sa akin. Ang bawat patak ng pawis ng pamilya ko ay nandyan. Kayo ang magnanakaw. Mga demonyo kayo. Hindi kami magnanakaw. Binili ni Rodel ng patas. Kung may galit ka, ako na ang sasalo. Huwag na ang mga anak ko. Hindi mo ako mapipigilan. Malakas ang sumpa ko. Ang bawat gabi ay magiging bangungot para sa inyo. Kahit saan kayo magtago, kahit anong dasal, hahabulin ko kayo. At ikaw, Marites, ikaw ang gusto kong sirain hanggang wala ka ng pag-asa. Nang marinig ko yon, parang sumabog ang dibdib ko sa galit. Nakahanap ako ng konting lakas at nagsisisigaw. Hindi ako papayag. Huwag mong maliitin ang isang ina. Lalaban ako para kay Rodel, para sa mga anak ko. Lalaban ka? Ha? Isang OFW na nagbalik para makapagpabida. Laban sa dugo ng aking angkan ang nakaugat sa lupaing ito. Walang laban ang dugo mo sa sumpa ko. Kahit patulungan ka ng manggagamot, wala kang magagawa, Marites. Hindi. Nagkakamali ka. Malakas ang puso ng isang ina kaysa sa kahit anong sumpa. Hindi mo pa ako kilala, Celeste. Hindi ako titigil hanggat hindi kita napapabagsak. Umangat siya at ang mga kuko niyang mahaba ay halos tumama sa liig ko. Ramdam ko ang lamig ng kanyang balat. Parang yelo na dumidikit sa akin. Subukan mo, Marites. Pero tandaan mo, ang bawat laban ay may kapalit. Kapag pinili mong lumaban, may dugo kang iluluha. Baka dugo ng isa sa mga anak mo, Marites. Huwag mong idamay ang mga anak ko. Buhay ko na lang ang kunin mo kung kinakailangan. Hindi ganun yun kadali. Hindi ako ang pipili, kundi ikaw mismo. Darating ang panahon na kailangan mong pumili kung sino ang isasakripisyo mo. At doon ko makikita kung gaano ka kadesperada, Marites. Napatili ako at pilit na nagpupumiglas sa gitna ng takot at galit. Napapapikit ako ng mariin at buong lakas na isinigaw ang pangalan ng Diyos. Diyos ko, ilayo niyo po kami sa demonyong to. At bigla siyang nawala. Parang usok na tiningay ng hangin. Naiwan akong nakahandusay sa sahig. Pawis na pawis. Nanginginig. Halos hindi makahinga. Napabalikwas ako ng bangon. Hawak ang dibdib. At namalayan kong nasa loob na ako ng bahay. Hindi ko alam kung panaginip lang ba yon o totoo. Pero ang sakit ng katawan ko ay totoo. Ang bigat ng dibdib ko ay totoo. At habang tinitignan ko ang mga anak kong mahimbing na natutulog, muling pumatak ang luha ko. Hindi ko hayaang may mangyari pa sa kanila. Hindi na ulit mauulit. Gaya ng nangyari kay Rodel. At sa gabing yon, alam kong wala na akong ibang pagpipilian. Kailangan kong harapin si Celeste sa kahit anong paraan. Sa unang pagkakataon, Sir Gimbal, ay tunay kong naramdaman ang bigat sa naging desisyon ko. Sa harap ko, si Mang Doro ay nakaupo sa isang lumang bangko. May hawak na maliit na palayok na puno ng abo at tuyong dahon. Marites, tandaan mo, wala nang balikan ito. Handa ka na ba sa una mong pagsasanay? Napalunok ako. Kasabay noon ay ang alaala ng sigaw ni Rodel bago siya bawian ng buhay. At ang mga anak ko, sila ang dahilan kung bakit ako naririto. Ngayon,
Iabot mo ang 2 kamay sa apoy. Napamulat ako at nakita ang maliit na siga na nasa gitna ng palayok. Kinabahan ako, ngunit ginawa ko ang sinabi niya. Ang init ay dumampi sa balat ko at para bang may dumadaloy na kakaibang enerhiya sa aking mga ugat. Masdan mo, yan ang apoy ng paghihigante. Kung titibay ka, hindi ka masusunog, kundi lalakas ka. Ramdam ko ang pagkibot ng aking mga palad. Tila may dumadaloy na kuryente. Naramdaman ko ring unti-unting nawawala ang takot ko at napapalitan ng kakaibang tapang na hindi ko pa nararamdaman noon. Mang Doro, parang may bumubulong sa akin. May tinig na nagsasabing, lumaban ako. Pakinggan mo, huwag mong pigilan. Ang tinig na yan ang gagabay sa iyo kung paano mo gagamitin ang kapangyarihan mo. Ngunit tandaan mo, Marites, ang itim na kapangyarihan ay parang apoy. Maari kang magliyab ng maliwanag o maari kang lamunin ito hanggang sa mawala ka sa sarili. Piliin mo kung sinong mananalo, ikaw o ang dilim. Nanginginig man ang boses ko, pinilit kong maging matatag. Ako ang mananalo. Ako ang magiging sandigan ng mga anak ko. Hindi ako uurong, Mandoro. Hindi ko hahayaang kainin ako ng takot. Napangisi siya. Saka inilabas mula sa isang sako ng isang piraso ng lumang tela. Kulay itim na may nakaburdang pulang simbolo. Ito ang unang sagisag ng tatak sa'yo. Kapag naipasa ko na ito, hindi ka na pagdududahan ng mga nilalang ng dilim. Makikilala ka nilang isa sa mga may kapangyarihan. Hinawakan niya ang tela at ipinatong sa balikat ko. Sa sandaling yun, naramdaman kong may presensyang nakamasid sa akin. Para bang may mga mata akong nararamdaman, mga nakatingin sa akin. At sinabi ni Mang Doro na tama ako dahil sila ang saksi. Oo, saksi sila sa iyong pagsilang bilang alagad ng dilim. Hindi na ikaw ang dating Marites. Simula ngayon, magiging takot na sa iyo ang mga sumira sa pamilya mo. Humigpit ang pagkakahawa ko sa tela. Hindi na ako iiyak. Hindi na ako tatakbo. Kung ito ang landas para maligtas ko ang mga anak ko, kakayanin ko. Ako si Marites. At sa unang pagsasanay ko, alam kong wala nang balikan nito. Matagal kong tiniis ang pangungulit, ang pananakot, at ang mga sumpang iniwan sa amin ng matandang si Celeste. Pero ngayong gabi, wala nang atrasan. Lalaban na ako. Nakatayo kami sa gitna ng masukal na bakuran sa likod ng aming bahay. Madilim ang paligid. At tanging liwanag ng buwan ang gumagabay sa aming dalawa. Ramdam ko ang malamig na hangin na parang nagbabadya ng matinding unos. Humigpit ang hawak ko sa mutyang iniabot ni Mang Doro bago ako nag-insayo. Hindi mo na ako matatakasan, Marites. Dugo ng asawa mo ang una kong ininom at isusunod ko na ang mga anak mo, Marites. Tama na, Celeste. Hindi na ako takot sa iyo. Hindi mo na mahahawakan ng pamilya ko. Umalingaw-ngaw ang tawa niya. Malutong at nakakayanig sa loob. Nakataas ang mga kamay niya at unti-unting nagdilim ang paligid. Ang mga dahon sa mga puno'y kumakaluskus na parang may dumadaan na bagyo. Sige nga, Aber. Anong laban mo sa akin? Isa ka lang babaeng walang alam. Huli na ang lahat, Marites. Nagkakamali ka. May nagturo sa akin. At alam kong hindi ko kailangan ng matakot para lumaban. Inilapat ko ang mga palad ko sa lupa. Gaya ng itinuro ni Mang Doro. Ramdam ko ang mainit na lumalabas mula sa ilalim ng lupa. Parang may mga dumadaloy na itim na usok sa aking mga kamay. At unti-unti kong iniangat iyon. Kaya pala malakas ang loob mo. Ang tanong,
kaya mo bang gamitin ang dilim laban sa akin? Matagal ko na itong minaster. Papunta ka pa lang. Pabalik na ako, Marites. Hindi ako bata, Celeste. Ako ang nanay ng mga gusto mong patayin. At kahit anong dilim pa ang meron ka, mas matindi ang lakas ng isang inang handang lumaban para sa pamilya niya. Sumugod siya. Mabilis. Parang anino. Inabot niya ang liig ko. Agad kong iniwas ang sarili ko at itinutok ang kamay kong puno ng usok sa dibdib niya. Lumayo ka sa amin! Isang malakas na pagsabog ng hangin ang kumawala sa aking kamay at tumama yun sa kanya. Napaatras siya pero agad ding natawa. Hindi sapat yan. Ang tapang mo nga. Kulang ka naman sa lakas. Tinapik niya ang lupa at bigla ang naglabasan ang mga itim na anino na parang mga pugot na katawan. Nagsitakbuhan sila papalapit sa akin. Nanginginig ang tuhod ko. Pero pinilit kong tumayo at huminga ng malalim. Hindi ako susuko. Hindi ako papayag na mawalan pa ako ng anak. Inalala ko ang mga sinabi ni Mang Doro. Kung sakaling bumigay ka sa takot at hindi mo makontrol ang kapangyarihan, pero kung gagamitin mo ang galit at pagmamahal, yun ang magiging sandata mo, Marites. Itinaas ko ang dalawang kamay ko at isang makapal na usok ang lumabas. Kumalat sa buong paligid. Natakpan ang mga anino at isa-isa silang nawala na parang natunaw. Imposible! Paano mo nagawa yon? Hindi mo kailanman mauunawaan ang lakas ng isang ina. Hindi mo ko kayang pantayan, Celeste. Lumapit siya ulit. Galit na galit at nagpakawala ng sigaw na parang alulong ng hayop. Hinampas niya ako sa dibdib at natumba ako sa lupa. Ramdam ko ang bigat ng katawan ko. Parang may humihigop sa lakas ko. Tapos ka na, Marites. Sa gabing ito, makakasama mo ang asawa mong si Rodel. Habang nakadapa ako, naramdaman ko ang mutya sa aking palad. Mahigpit kong hinawakan iyon at nagsimulang magdasal. Kahit hindi ako sigurado kung tama ang ginagawa ko. Biglang kumislap ang mutya at isang liwanag ang bumalot sa akin. Napaatras si Celeste at natakot sa init at liwanag na yun. Hindi pwedeng ikaw ang mananaig, Marites. Matagal mo na kaming pinahirapan, Celeste. Pati asawa ko kinuha mo sa amin. Ngayon, ako naman ang tatapos sa lahat ng ito. Itinaas ko ang mutya at itinuro siya. Isang malakas na enerhiya ang lumabas. Nagsisisigaw siya habang tinamaan ng liwanag. Unti-unting naging abo ang kanyang balat at kalaunan ay naglaho siya sa hangin. Humihingal ako, nanginginig at napaluhod sa lupa. Tumulo ang luha ko habang hawak-hawak ang mutya. Tapos na ba talaga? Ang katahimikan ng paligid ang sumagot sa tanong ko. Pagkatapos ng mabigat at matagal na labanan naming dalawa ni Celeste, ramdam ko ang mga kirot sa aking katawan. Nanginginig pa ang aking mga kamay habang naglalakad pa uwi. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit at pagod, may ngiti sa aking labi. Sapagkat alam kong tapos na. Wala na si Celeste. Wala nang kaluluwang magpapahirap sa aking pamilya. Sa bawat hakbang ko pa uwi ay dama ko ang gaan ng hangin. Para bang muling nagbukas ang kalangitan para sa amin. Pagdating ko sa tapat ng aming bahay, agad akong sinalubong ng mga anak ko. Mama, salamat nakauwi ka na. Ayos ka lang po ba? Agad niya akong niyakap. At kasunod noon ay si Junjun. Mahigpit nilang yakap. Halos hindi na nila ako pakawalan. Ramdam ko ang kanilang kaba at takot.
Ngunit higit pa ron ang saya sa kanilang mga mata nang makita akong buhay. Ayos lang ako mga anak. Huwag kayong mag-alala. Tapos na ang lahat. Hindi niya na tayo guguluhin pa. Naguguluhan sila. Matagal nilang inipon ang takot at pangamba na sa wakas ay nakawala na rin. Ang bunso ko ay mahigpit na kumapit sa aking damit. Yumakap ngunit nakangiti. Mama, hindi na po ba kayo aalis ulit? Natatakot po ako pag wala kayo. Hindi na anak. Nandito na si Mama. Lagi na tayong magkakasama-sama. Napasalubong sa akin si Mang Doro. Bit-bit ang kanyang luma at mabigat na baston. Nakatingin siya. Subalit bakas ang pagod sa kanyang muka. Marites, nasaksihan ko ang lahat. Malakas ka. Hindi ko inakala na kakayanin mong tapusin ang laban. Hindi lahat ng tinuturuan ko ay umabot sa puntong yung katulad mo. Mang Doro, hindi ko po akalain na kakayanin ko rin. Pero sa tuwing iniisip ko po ang mga anak ko, para bang may lakas na bumubukal sa loob ko. Para bang kahit imposible, nagiging posible para sa kanila. Napabuntong hininga si Mang Doro. Saka ngumiti ng mas malalim. At doon ka nagtagumpay. Marami na akong naturuan, Marites. Ngunit karamihan, nadadala ng kasakiman. Ang kapangyarihan ay parang apoy. Maari itong sindihan ng liwanag. Pero maari ding lamunin ang lahat ng nasa paligid. Pero ikaw, mas nananaig ang kabutihan sa puso mo. Hindi ka nilamon ng itim na kapangyarihan. Salamat, Mang Doro. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na po kami ngayon. Baka tuluyan ang kinuha sa akin si Junjun at si Lisa. At pati po ako. Hinawakan niya ang aking balikat. Hindi ko rin magagawa ito kung hindi ka naging matapang. Huwag mong kalimutan. Ang bawat laban ay may kapalit na sugat. Pero ang sugat na yan, Marites, ay paalala na nakaligtas ka. Paalala na kahit sa dilim, may liwanag pa ring sisikat. Sa tabi namin, nagtatakbuhan ng mga bata. Halatang nawala na ang bigat ng takot sa kanilang puso. Narinig ko na ang kanilang halakhakan. Musika na matagal ko nang hindi naramdaman sa aming tahanan. Mang Doro, sa wakas po makakatulog na rin po kami ng mapayapa. Hindi ko na po kailangan mga amba. Oo, Marites. Simula ngayon makakapagpahinga ka na. Muling nag-init ang aking dibdib. Mahigpit kong niyakap si Mang Doro na parang isang ama. Salamat po. Salamat po sa lahat, Mang Doro. Matapos ang napakahabang bangungot, nakatulog ako ng mahimbing. Kapiling ang mga anak ko, ang kanilang mangingiti, at sa puso ko ay ang katiyakan na sa wakas, tapos na ang lahat. Makalipas ang ilang taon, nakapamuhay kami ng tahimik. Wala na ang tuwing gabing pinipilit kong magpanggap na matatag habang pinapakinggan ang mahinang hikbi ng mga anak ko. Lahat yon ay iniwan na namin sa lumang baryo na naging saksi sa mga sugat ng nakaraan. Nagdesisyon akong sa Maynila na lang kami manirahan. Mabigat man sa loob ko ang pag-alis, mas mabigat ang panganib na iniwan ko roon. At dito, sa lungsod na puno ng ingay, usok at walang katapusan trapiko, natagpuan ko ang katahimikang noon ay inaasam-asam ko lang. Habang lumilipas ang panahon, natutunan ko ring bumangon bilang isang babae na may kakayahang magtayo ng sariling buhay. Nagsimula ako sa maliit at nagbenta ng kahit ano sa palengke, hanggang sa nag-ipon ako, nagsikap at nagpatayo ng sarili kong maliit na negosyo. Sa unay parang imposible, pero ngayon may sarili na akong tindahan na nagdadala ng sapat na kita para hindi na kami mag-alala sa araw-araw. At habang nakikita ko ang mga anak ko, unti-unting natutupad ang pangarap ko.
Si Junjun na noon ay nanginginig sa takot sa bawat gabi ng pananakot ni Celeste. Ngayoy malapit nang makapagtapos sa kolehiyo. Siya ang naging haligi ng magkapatid. At minsan, naiisip ko kung naririnig ng ama nila lahat ng ito. Tiyak na matutuwa siya. Sa bawat hakbang ng aking mga anak patungo sa kanilang kinabukasan, ramdam ko ang bigat ng nakaraan. Pero higit pa roon, ang gaan ng pag-asa. Hindi ko alam kung may mga anino pa bang nakatingin sa amin mula sa malayo o kung tuluyan ang naglaho si Celeste sa katahimikan ng kanyang pagkatalo. Ang alam ko lang, mas nanaig ang kabutihan kesa sa kasamaan. At yun ang sandata naming hindi kailanman mananaig ang dilim. At sa puso ko, alam kong kasama pa rin namin ang kanilang ama. Hindi man pasikal na anyo, pero sa bawat tagumpay na aming nakakamtan, siya ang unang gabay na nagsabing kaya ko at siya rin ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko. Sa lahat ng pinagdaanan ko, natutunan kong hindi hadlang ang takot para hindi lumaban. Basta't para sa pamilya. Hindi ko man kasama si Rodel ngayon, dama ko pa rin ang lakas na iniwan niya sa amin. Siya ang paalala na kahit sa gitna ng kadiliman, may dahilan para magpatuloy na lumaban. At yun ay ang pagmamahal. At dito ko na po tinatapos ang kwento ko, Sir Kimbal. Sana'y magsilbing aral ito sa mga tagapakinig nyo na huwag tayong magpadala sa takot, kundi sumubok lamang tayo ng sumubok. At balang araw ay makakamit natin ang tagumpay kahit gaano pa kadilim ang ating pinagdadaanan sa ngayon. Maraming salamat po. Gumagalang, Marites. At bago po magtapos ang video natin sa ngayon, nais ko pong batiin si Banjeli Molo, si Lodlod, si Mia, si Kay, listening from Hong Kong. Maraming salamat po sa pagsuporta nyong lahat, mga kagimbal. Kung nais nyo pong magpa-shoutout, mag-iwan lang po kayo ng komento. Ilagay nyo po ang inyong totoong pangalan at huwag nyo pong kalimutang ilagay kung taga saan kayo para malaman ko kung saan nakaabot ang bidyong ito.